Sa mga kinauukulang namumuno po sa ating bansa, please lang po, huwag niyo pong idamay yung mga susunod na henerasyon ng ating pamumuno sa ating bansa. Ibalik niyo po yung pondo ng para sa edukasyon ng mga susunod na mga mamumuno sa ating bansa. Kung meron man kayong hindi intindihan ng mga kasamahan niyong namumuno, alisan niyo na, huwag niyo na pong isama yung mga kabataan. Kasi kayo rin yung nagsasabi na ang kabataan na pag-asa ng bayan. Maawa naman po kayo sa susunod na henerasyon. Lalong-lalo na po yung mga apo nyo. Yun na lang ang pagtuunan nyo na lang ng pansin. Ibalik nyo po yung kanilang pondo para sa ganun, makabalik sila sa pag-aaral. At yun nga, yung sinabi nyo sila ang papalit sa mga mamumuno pag wala na kayo. Paano sila makakapalit kung pati edukasyon nila tinanggal nyo? Sana yun na lang ang spare nyo. Siguro naman naiintindihan nyo, may mga apo rin naman kayo. Please lang, yun lang. Siyempre, ang iniisip ng mga tao, lalo na ako, may apo ko, yung pagkakaalis ng pondo ng edukasyon, hindi naman ganong malaki yun eh. Kung pagpaparti-partihan nyo. Kaya yung mga namumuno sa ating bansa, pagtuunan na muna ng pansin nyo sa edukasyon ng bata, wag mo idamay. Kayo sabi nyo, ang kabataan pag-asa ng bayan. Pagkatapos isasama nyo sa problema ninyo, kung ano man yung problema nyo, kung tungkol sa pera o whatsoever, kung maaari, yung mga papartihin nyo nga, ibigay nyo pa rin eh. Hindi, kinuha nyo. Ano naman na may kakatwiran nyo sa mga apo nyo? Siyempre, di ba? Huwag nyo idamay yung mga apo nyo. Kasi yun ang susunod sa henerasyon. Yung mga anak nyo, walang problema eh. Alam nyo naman eh. Ako, yung anak ko, nag-addict din nung araw. Pero ngayon, anong sabi ko? Yung anak mo na lang ang ating patitinuin. Kasi kung lahi natin ganyan, naku, anong mangyayari sa mundong ibabaw na ito? Maawa na kayo sa mga bata. Ibalik niyo yung pondo. Yung kung papartihin nyo ron, siguro naman hindi makakasakit doon sa laki ng balita nga. Trilyon-trilyon na nakuha ninyo. Ba't na may dinamay nyo pa sa edukasyon ng mga bata? Sana kung wala kayong apo, walang problema yun. Kami, mga nasa laylayan, yun ang namin. Siyempre, pasensya na, walang magagawa eh. Yun ang desisyon nyo, kayo namumuno dyan eh. Idamay nyo yung mga apo nyo. Pati apo namin, yun nga masakit. Hindi ba kayo naaawa sa mga apo nyo? At saka isa pa, anong mangyayari doon sa pagpaparti-partihan nyo? Anong mangyayari doon? Makikita mo ba yung pinagpaparti-partihan nyo? Galing sa apo nyo. Ngayon, kung sakali, sige, hindi kayo tinatablan, ano ang magiging edukasyon ng mga bata ngayon na para sumunod sa mga yapak nyo? Ibig nyo sabihin, hindi naman sa gusto nyo gayahin yung ginagawa nyo ngayon. Naku po, bira kayo. Hindi ko masasabing makatao na kayo. Hindi ko alam ang definisyon ng mga sa pagkatao ko, ano man yung ganong senaryo mangyayari sa mundong ito. Ako natatawa na lang kasi wala na tayong magagawa eh. Kung yun ang desisyon nyo, alisan ng karapatan ng mga batang sumunod sa mga yapak ninyo, hindi naman siguro maganda yun. Di ba? Sino pa matitirang, hindi ko masabing matino o kung ano. Wala isipin nyo, yung mga bata susunod nakakaawa. Hindi bali sana kung
kami kaya namin pag-abroadin yung mga bata o do'n na kayo tumira sa ibang bansa, do'n kayo mag-aral. Eh, hindi naman pupuwede dahil tayong mga Pilipino 'pag tumatanda yung lalo na yung mga galing sa yung mga ibang bansang mga ano, nakapamilya na rin do'n. Pa pagka yung matanda na wala ng ano, kumbaga sa ano, yung katulad ko, eh, senior citizen. Buti nakapagsalita ako ng ganito. Oh, 'di ba? At dito yung social media buti meron nito. Kung wala, papaano ko ivo-voice out yung mga nararamdaman ko para sa mga apo ko? O wag na sa apo niyo dahil mayayaman na kayo siyempre, 'di ba? Eh, kami mga nasa laylayan tapos sasabihin niyo, kasi ano ano, wala kayong maikakatwiran, eh, kasi ano, oh, 'di ba? Oh, sa una 'yan kayo ngayon sa ngayon kaya ako nagsalita, ano na ngayon, yung eleksyon. Hindi puwede niyong hindi sabihin para susunod na generation yung pagkakandidato niyo tsaka yung plataporma ninyo. Oh, 'di ba? Para yung plataporma ninyo para maging example kayo ng mga susunod na henerasyon. Eh, papaano mangyayari yun? Tinanggalan niyo ng edukasyon yung mga bata. Kaya nga ako nakikiusap, nagmamakaawa, ibalik niyo yung pondo para sila makapag-aral. Isa pa, i-isolate niyo sa problema niyo yung mga bata. Yun lang, i-isolate niyo. Yung PhilHealth, eh, sa aming mga senior, okey yun. Kaya lang sige na, para sa apo na lang namin yung PhilHealth, pagparti-partihan niyo na yun. At saka yung sa mga GSIS, SSS, kung ano makukuha niyo, wag niyo lang idamay yung mga apo natin. Okey ba yun? 'Di ba, ang ganda nun. Kasi tingnan mo, naririnig ko rito sa mga ano, sa mga yung mga vlogger ba, ano sabi ng mga vlogger, "Hoy kayo, kakandidato kayo, wala naman kayo alam-alam." Nakakaawa. Alam niyo ba na ang sabi ng Panginoon, mapalad ang mga walang alam. Oh, sila'y pinagpapala at hindi lang pinagpapala, higit na pinagpapala. Ayun na lang ang ano'hin natin kung ang ano natin may Diyos pa tayo. Kasi gano'n 'yan, eh. Ang tandem ng tao, Diyos. Kasi nung maliit pa ako, nung nasa, kinder pa lang ako, eh. Hindi ko makalimutan kasi may catechism kami ro'n. Tuwing magdarasal kami, pagkatapos ng malalapit ng matapos yung pagdarasal namin, ang Diyos ay sumaiyo. Sasagot ngayon kami at sumayo rin. Anong ibig sabihin? Katandem natin ang Diyos, ang Panginoon. Kaya nasa atin na ang Diyos. Hindi pupuwede yun. Kaya nga pagka 'di ba minsan pagka yung nagkakabiglaan, Diyos ko po, oh, 'di ba tinatawag mo yung Diyos. Pagka naaksidente ka, Diyos ko po, tulungan niyo po ako. Kanino ka humihingi? Sa Diyos, 'di ba? Kaya ngayon, tinandaan ko yun. Ang sabi, nasa Diyos ang awa, pero nasa tao ang gawa. O, 'di ba? Magka-tandem yun. Hindi puwede magkahiwalay yan. Ayan, sa isang tao naniniwala na may Diyos siya. Eh, minsan nga 'di ba, hindi naman minsan kadalasan nga, na, "O ninong kita." Siyempre sa simbahan kayo mag-aano. Tapos, 'di ba hindi magandang tignan yung inaanak mo si gano'n, inaanak mo si ganito. Tapos yun ang kung mamumuno ka sa bansang ito, ano yung nangyaring nag-anak ka sa kasal, lahat-lahat ng ano, ng ikagaganda ng pamumuhay ng mag-asawa, ibibigay mo dahil ninong ka ng tatay ka nun, eh. Ngayon ganyan ang gagawin niyo. Wala akong sinisinong gano'n na basta't kasi nakikita ng mga bata ngayon. Sabi sa'kin nung isang apo ko, "Lolo bakit gano'n ang nangyayari? Bakit? Pati edukasyon namin tinanggalan nila ng pondo." Do'n ako naluha. Alam niyo 'yan, do'n ako naluha. Kaya please lang, sa mga namumuno at saka yung makakarinig nito, subscribe niyo para pagdating ng ano, ng medyo marami na tayong
akong subscription, yung subscribes, hindi na ko na kailangan yung kumita rito. Mai-voice out ko lang yung para sa mga kapakanan ng taong bayan, lalo na mga bata, lalo na sa Diyos. Mahaba ang paliwanag diyan. Maiintindihan niyo 'pag ako nagbigay ng kapaliwanagan diyan. Sige na po, ito, ano na tayo, 10 minutes na 'to, susunod na lang uli. At saka ang hirap ding i-upload nito sa YouTube. Sana i-upload kasi ito lang ang pag-asa natin. At ako, sinisiguro ko sa inyo na ito lang pag-asa natin. Mai-voice out sa kanila. Buti na lang may social media. Okay? 10 minutes na ako na nagsasalita. Hindi pa po tapos yan. May susunod pa, may karugtong. Kaya mag-subscribe kayo sa akin. Pag umabot ng siguro mga 50 lang mahigit, pwede na ako mag-live. Magla-live tayo. Doon yung maririnig sa akin ang karapatan ng isang tao. Tao hindi yung makakatapos ka ng engineer, katapos ng ganun, abogado, ganun. Malalaman ninyo. Kaya ako, nang gano'n ako hindi sarili ko, hindi ako marunong nitong Facebook na 'to. Kaya ang topic ko sa tao at sa Panginoon. Pero hindi tayo yung mga pastor ganyan, hindi ako gano'n. Hindi nga ako nagsisimba, at saka wala akong relihiyon, wala akong relihiyon. Ako tao. Pero hindi ako naniniwala sa salita ng tao na matakot ka sa Diyos. Ang Diyos Espiritu. Ako na nga yun dahil Espiritu apelyido ko tatakutin mo pa ako? Ba't ikaw? Pastor ka. Sinabi sa'yo takutin mo. Para, di ba? Ang dami ko narinig na pastor na gano'n, matakot ka sa Diyos sa ginagawa mo. Ba't sila hindi natatakot? Ako dati nang takot. Pero, naku, mahabang paliwanag. Haba lang ito. Hindi ko lang alam kung tatanggapin to pag in-upload ko sa YouTube. Kasi sa YouTube ko ilalagay ito Kasi hindi ako pa pwedeng magsalita pa sa YouTube ng live kasi merong limitasyon yung subscription ba yun para makapagsalita ka. Pero pagka ako nakarating sa yung bang limit na kailangan yung sa dami ng subscription at pwede na akong magsalita. Guys, sana makinig kayo. Bago kayo mawala sa mundong ibabaw, at ipangangaral nyo to. Hindi naman ipangangaral, ipaalala nyo lang to sa mga apo nyo. Dahil yun sa akin senaryo sa tingin ko yung mga anak-anak natin hindi na yung susunod dahil nakita ko nga ako yung anak ko nagwalang rin yung mga apo na lang. Kaya ako magiliw sa apo kasi nakikita ko, sabi ko, itong mga batang to, paglalakihan ito, ano kaya mangyayari dito sa ganito nangyayari sa bansa natin? Pag wala yun, sino susunod na henerasyon? Kaya ako yung apo ko yung apo nyo na para hindi naman sa okay na to, mahaba na, abutin na tayo ng 15 minutos. Di ba, sana kung to sa YouTube, di tayong media oras, di ba? Sige na, may susunod pa naman